So the Father knew that it was of the same heart, in which Jesus said unto him, Thy son liveth, and himself believed, and his whole house. Sabay-sabay. This is again the second miracle that Jesus did when He was come out of Judea into Galilee. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon. Ay papatuloy. Marami kami ngayon. I pray na kayo pangpala. At maintindihan namin yung topic ngayon. Nangyari din dito, Lord. Maintindihan namin kung ano yung mga motivation nyo rin sa inyong paglilingkod. At pattern namin sarili. Especially yung mga kailangan ma-address, Panginoon, na aral na sa panahon namin ay naiiba. So I pray, maintindihan namin basic understanding about your will, dahil yung mga bagay ng faith, belief, trust. I pray, gamitin yung inyong likod ngayong gabi. I pray makaunawa, kahit uphill ang battle, Panginoon, laban sa false teaching, Panginoon, at ibang mga karamihan, Panginoon, nag-preach din naman mali. Yung balang ay kulang. Tulungan niyo po kami, Lord. Ihandahan niyo kami gamitin para sa inyong kalulatian, katotohanan, at paglilingkod. Po, Lord, kayo malulating yung gabi, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Sinisipan ako ng konti. Ano? Wala palang remote to, no? Ay, subukan ko lang, ha? Manood muna tayo, sorry. Ayun lang. Di pala ito naka-ano. Hindi ako online. Dali, ah. Ito yung pinapaano ko. Baka din nyo na inabutan kasi to. Ganda commercial dati, no? Connect ba yan? Okay. Ano ka naman, mga cheese na naman? Sipin mo na ang bacon yan. Hindi eh. Ikaw, Lady's Choice Sandwich. Isipin mo na lang, ham yan. Ham yan! That's a Lady's Choice Sandwich spread with real meat, ham, tuna, bacon, chicken. It's the meatiest thing to happen to sandwich spreads. What's that? Isipin mo lang, meron pa. Ngek. Okay. Sino sa inyo ngayon na napanood yun? Teka. Ay! Hindi ko alam. Sino sa inyo nang ngayon na napanood yun? Napanood yun na dati? Ngayon lang. Okay. Okay, naintindihan nyo naman siguro, no? Simple lang yun. So, ang topic natin ngayon ay very basic and yet napaka-importante. Ang title na ande, review muna tayo, di ba? Ng ating umabol pa to yun. Ano yung ating last week
last 4 weeks, no? So, sa John 3b, believe the light and heavenly things. Of course, dapat mong paniwalaan. May kinalaman din ngayon, no? So, sino ang pinaniniwalaan nyo? Nasa, pabakuna ka. Pabakuna kayo lahat, ha? Niniwala ba kayo? Yung sabi ng doktor, saka mga expert. So, maraming bagay. Yun lang lagi nating na dinidikdik kasi nga perfect example yan ang panahon natin, no? Pero ang dami pang bagay. Kunwari, ano bang te-take mo? Mag-upload ka na lang. Sa Canada ay napakaganda, ganyan-ganyan. Ano pang mga binibenta sa atin? Yan. Ano ba? Ano bang uso ngayon? Ayan. Pangit mo ba itim? Kailan lang may nakita akong ano eh. Ano ba yan? Sobrang itim, pero di lang tayo sanay kasi. Nakakita na ba yung sobrang itim na tao? May umaten dati sa atin sa diadem, ganun, di ba? Hindi ka makapaniwala sa itim. Grabe. Hindi, ba't ba? Ano tayo napunta doon? Ngayon, ano pa? Ano bang mga propaganda ngayon? Yeah, lalo na. So, kaya nagiging hot topic ngayon, no? Kaya kailangan lalo nating maintindihan. Ano ba yung paniniwalaan natin? Kaya nung chapter 3b, sino paniniwalaan mo doon? Siyempre si Jesus, siya is the light of the world. Is the true light. And then yung heavenly things, so okay naman yung earthly things, meron namang bagay na mababaw lang, pero totoo din naman. Okay yun. Pero mas importante yung mas matataas na katotohanan. Diba? So natakin na natin, sana dito kayo kung wala, pakinggan nyo. Then, John 3:c, set to his seal that God is true. So pag pinaniwalaan mo daw si Jesus, lalo mo sinasabing ang Diyos ay totoo. Eh, Diyos talaga totoo naman siya. Diyos. Pero parang gano'n nga yung, ano bang gusto kong sabihin? Kunwari, dito na lang sa church, parang tayo lalayo. Kunwari, si pastor, may sinabi ako, di ba? Sige, ganito gagawin natin, ha? Yung iba naniwala, iba medyo, iba hindi talaga. May mga ganong bagay. So, pag pinaniwalaan mo yon, siyempre, nagsalita, alam niya na totoo yun. Kaya niya nga sinasabi. Pero up to, it's up to pa rin, no, sa mga tao kung paniniwalaan nila o hindi. Kasi may sarili tayo magpasya. Diba? So, alam niyo naman yan. Kahit sa, kaya nga kinakwento ko sa inyo. Kahit sa amin dati, sinasabi ko sa inyo kasi yung totoo. May mga tinuro si pastor na, siyempre, believe ako, hanga ako. At salamat sa Panginoon. Hindi basta ba maintindihan yun, no? Hindi tinuro at dinemonstrate, no? Pero again, may mga bagay rin na bakit, pastor, di mo pinaniwala lahat. Ay, ganun yun eh. Para ma-demonstrate ko rin sa inyo na yun din expectation ko sa inyo. Ayoko nung, kaya sinabi ko lang, tapos naniniwala na kayo. Ba't ka naniniwala doon? Sinabi ni pastor eh. Mababaw yun. Okay? Pero syempre, obviously, gusto ko lahat ng sinasabi ko, paniwalaan nyo. Kaya nga pinipreach yan kasi alam ko totoo. Pero, i-test nyo rin. I-validate nyo rin. Yun lang gusto sabihin. Mamaya, babalikan natin yun. Kaya, believe the light and heavenly things. And then, John 3:c, yun na nga yun, no? Set to his seal that God is true. Pag pinaniwalaan mong Diyos, totoo naman talaga ang Diyos. Pero, lalo mo sineselyuhan, totoo talaga ang Diyos. Ang subtitle, no? Humility, faith, and assurance. And then, last week, John 4:a, God wants true worshipers. Very important. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya hindi natutuwa ang Diyos dahil marami lang kayo. Ang dami natin na, mas magaling kayo, mas marami kami. Mga true worshiper ba kayo? Ligtas ba kayo? Tapos inano natin yung gusto talaga ng Diyos, di ba? In-illustrate ko lahi. Nasa utak ko kasi natutunan ko rin sa iba. Humingi ako ng tubig, ang binigay sa akin, wine or soft drinks or... yun ang gusto ko, tubig eh. Hindi ko pwedeng i-expect na matutuwa ako sa'yo. Sabi ko, tubig. Binigyan mo ako ng
Ano bang masarap na drink? Juice. Okay? So, ang Diyos, may gusto siya. Yun ang alamin natin, then gawin natin. Okay? Then last week, white all ready to harvest. Of course, referring to the fact, ito yung dito, continuation ng woman in the well. Kasi yung God wants to worshipers yung woman in the well. Yan yung karamihan ng chapter. Then last week, andun yung focus naman sa mga disciple na sinabi niya, ang dami pwede natin gawin. Ang dami pwede maligtas. So, kaya ang subtitle nun is Winning Souls Should Not Be Delayed. Ngayon naman, medyo nahirapan ako dito Title natin ngayon is Except ye see the signs. Except ye see signs and wonders, ye will not believe. Tagalog, kung hindi kayo makakita ng mga senyales at mga kababalagan, tama ba yun? Wonders. Kamanghamanghang bagay, hindi kayo maniniwala. So negative, di ba? Obviously, papunta tayo sa positive. Ano yung positive dito? Yung ating subtitle, Qualified but inferior basis of belief or trust. Okay? Belief na lang. Dito ka, qualified but inferior basis of belief. Sa Tagalog, mga bagay na okay naman. Pag sabing basis, ayun yung bakit ka naniniwala. Parang explain ko kanina. So, pero inferior yun. May mga bagay na naniwala sila kasi sinabi niya, nakita ko kasi ganyan Kaya pwedeng subtitle nito yung tawag nilang, punta tayo doon, yung to see is to believe. Or seeing is believing. And then, iba naman binabaliktad. Mga sa Facebook post, no? Sabi na sa libutan, to see is to believe. Pero dapat tayo, to believe is to see. Narinig na ba yun? Tama ba yun? To believe is to see. So again, kung rhetoric lang, okay yun. Ibig sabihin, maniwala mo para makita. Pero yun yung gusto kong linawin ngayon. Kaya nga, ladies' choice. Isipin mo na lang. Ano ba yun una? Hindi, bago yung ham. Cheese. Isipin mo na lang, bacon. Tinikman. Hindi. Ano natin mamaya, himayin natin actually yun. Mabibring up yan. And then sabi ng isa, galing na nakaisip nito. So sabi ng isa, ladies' choice. Ayun yung bago yung ham nila Alam niyo yung ladies' choice chicken spread yan Pero yung year na yon naglabas sila. Hanggang ngayon, okay, andyan pa yun. Minsan gusto ko yun. O ham naman. Walang ham yun, lasa lang. Sabi doon, isipin mo na lang ham yan. Ham nga! Ibig sabihin, kahit walang ham, lasang ham. Okay, mamaya elaborate natin kaya ang ganda yung illustration Problema, sinobrahan lang mga bata. Ay, ubus na. Isipin mo na lang meron pa. Nagtawa na yung nakakita, di ba? So, gets natin yung message doon. So, ang topic nga natin is belief, trust, and faith. So, bakit tayo naniniwala? Kasi may interesting na take yung Panginoon dito. Mamaya makita natin. Ulitin ko, ang title is Except ye see signs and wonders, ye will not believe. So, yung iba gusto. Yan sa mga Hudyo, yun ang sinabi ni Jesus Diba? Yung mga Hudyo require a sign. Talagang require. Paano nga maniniwala? Kung wala, hindi ko naman nakakita. Sabi mo, doktor ka. Kailangan bang sa doktor, kailangan makita yung diploma niya? Tsaka transcript niya. Patingin ka. Kailangan bang makita? Talaga ba? Talaga nag-aaral ka ba talaga doon? Anong exam mo dyan? Hindi na rin Kasi the fact na ando siya, may schedule sa doon. May iba nang nag-verify na siya ay doktor talaga. At dahil pag meron silang pina-opisina ng doktor doon sa ospital nila na loko-loko pala, damay sila. So yun ang gusto mamaya, babalikan natin ulit yan. Okay? Kaya umpisa natin, maiksi lang to Pansin nyo ba?
So, tapos po tayo last time dito sa ano ba? 43, 42, no? Ayan. So this time, medyo iba na to, no? So after na to na nangyari sa woman in the well, sa Samaria, umalis na sila doon. Okay, tuloy na natin. And after 2 days, he departed thence and went into Galilee. Obviously, kasama niya yung mga disipulo niya. So, naalala niyo pa yung mapa, south is Jerusalem, gitna, Samaria, yung Galilee, yung talaga yung madala sila doon. Kaya ang tawag sa kanila Galileans, doon niya nakuha yung mga kanyang mga disipulo. Madala sila doon. Nangingisda yung iba nag-preach sila doon sa gilid. Babalik-balik sila doon eh. So, ano sinabi dito? And for Jesus himself testified that the prophet had no honor in his own country. So, medyo na-touch na natin to ng chapter, ano ba yan? Chapter 2, ayan, chapter 2C. Nalala niyo yun? So, siya ay nag-miracle, gusto na siya gawing hari. So, positive sana yun, kaya title natin ng Jesus knew what was in man. Okay, so minsan may mga tao na, maraming mga tao ganun, kaya itong mga politiko, pansinin nyo, pag gustong tumakbo niya, nagpapasikat na yan. So ngayon, alam na natin, nakikita na kung sino yung mga tatakbo, di ba? Si Ontiveros, nagpasiklab yan doon kay ano eh. Yung dalawa yung pinakulong niya eh, si Guo tsaka si Kibuloy. Di ba, hanga na, yun lang. Hindi pa mahirap ba yun? Kaya maraming against sa kanya nga sa mga ano niya, batas niyang gusto isulong, lahat ng kademonyohan eh. Abortion, same-sex sogi, saka divorce. Okay? So ganyan po yan, pansinin niyo po. Nung si Duterte ay may balak tumakbo, pahindi-hindi pa yon, publicity yan eh. Ayoko, gusto ko lang maglingkod. Tapos parang Marvel din. Napansin niyo ba yung Marvel? Kaya dahil naniwala, napakalaki daw ng kinita ng Spider-Man. Eh paano ba namang ang malayo pa? Eh ano ko yung role ni ganyan? Yung mga style. Ba't tayo punta doon? Minamarket na. Hindi, yung siya ay, di ba, yung naniwala yung mga tao sa kanya. Kasi may ginawa siyang maganda, okay naman yun. Kaya yung mga politiko, ganun ginagawa, sumikat, ma-influensya yung boto ng tao. Kaya si Jesus, andun na eh, gusto na siyang gawing hari, pero tumanggi pa rin siya. Napakagandang distinction nun. Kung naiintindihan niya kung paano ang Panginoon ay dumidiskarte, paano niya tinutupad, no, yung dapat niyang gawin. Kaya dito naman, ayan, so naniwala sa akin pero umalis na siya doon. And kaya ito yung medyo sabi ko na-touch natin. No? For Jesus himself testified that a prophet had no honor in his own country. So gusto ko mapansin at this time, yung John nga po, nabanggit natin nung umpisa natin ng John, medyo ano siya, hindi lang magulo, pero parang ganun. May ano rin, may pagkakasunod-sunod din. Pero huwag kayong malilito kasi pag kinumpara nyo sa Matthew, Mark, Luke, medyo iba yung ano niya eh. Minsan yung... Kaya nasabi ko lang yun. Kasi pero ito, parang nabanggit lang niya dito eh. Hindi na touch yung ibang tinouch sa Matthew na maraming di naniwala sa kanya kaya siya umalis doon. Okay? Pero parang na-touch yun pala sa chapter 2 yun. So, ito yung lagi natin kinukuto eh, no? So, ito po ay encouragement sa atin, katotohanan to na yung prophet daw ay walang honor in his own country. Sa Matthew, kung di ako nagkakamali, sabi doon, the prophet is not without honor save in his own country and his own people. So, double negative, hath no honor. Ano yun? A prophet is not without honor. Sabihin nun, may honor. Except, kasi sabi sa Matthew, except in his own country. Ito naman, ito yung medyo diretso, no? A prophet hath no honor in his own country. Ibig sabihin, pagka sarili mo, sabi nga nila, familiarity breeds contempt. Totoo rin yun eh.
parang nasusuka ka na. Dito may ginapanood, laging Pilipino, magaling ang Pilipino, magaling ang Pilipino. Una, magaling daw Pilipino. May napapansin ka parang uto na tayo dito. Ganun po actually yung kahit ganito, yung kahit mga pastor daw, ganyan. Minsan yung iba, medyo tumatagal na member, si pastor, kabisado ko na yan eh. Pag may naging bisita dito, sobrang galing niya pa sana, yun ang pastor natin eh. Pastor natin parang walang kwenta eh. Na-observe yun. Na-observe nyo rin. Ganun na kayo minsan, huwag kayong, ibig sabihin lang na kaya kayo na boring dahil lang familiarity nga, no? So, yun lang gusto kong sabihin doon. Kaya, ipasok natin yung gusto ko talagang i-apply dito sa soul winning. Okay? Kaya minsan, hindi dapat, ang pinakamadali nating i-win dapat yung pamilya natin. Kasi sa pamilya mo yan, kilala ka niya, kalokohan mo dati. Kung talagang nagbago ka na, kahit pa nagbago ka, familiar ka na sa anak lang kita, ganyan. So ito yung prinsipyo na yun. Nangyari mismo kay Jesus, yan, hindi siya pinansin. Di ba ito yung anak ni ganyan? Si Toto ito, di ba? Ngayon, Messiah na. So, principle po yun, no? So, huwag tayong di-discourage. Pag sarili po naman, di kayo naniwala sa akin. Pero ako dati, sabihin ko, bago ang papasto, parang nagkakaroon din ako idea nun na siguro pag nagpasto ko, yung mga kaibigan ko, yung high school, pupunta lahat siguro dito. Chichir ako. Tapos yung nanay, tatay ko, pagmamalaki ako sa mga amiga nila. Hindi ganun. Hindi ganun eh. Huwag kang umasa. And, minsan nga, bullshit pa yan eh. So, yung iba, matuwa, iba hindi. So, yun lang. Importante na daanan lang mabilis dito. Yan din ang totoo. Okay? Again, si Jesus nagsabi niyan, ang prophet, totoong prophet, sa kanyang sariling bansa, minsan, or town, doon siya hindi magiging matagumpay. Okay? Move on tayo. Sabi niya, then when he was coming to Galilee, the Galileans received him. So ito yung medyo nung last week. Tinanggap siya, having seen all the things that he did at Jerusalem. So ito yung sinasabi ko kasi na medyo magulo yung ng John. Meron bang feast sa Jerusalem? Actually, nung chapter 2 meron, di ba? Kung naalala niyo, doon nga siya nagtapon ng overturn ng tables, nagalit siya. At ang sabi kasi doon, meron siya mga miracles na ginawa. Okay? Kaya dito, excited ngayon yung mga Galilean kasi bumalik siya, nabalitaan ng iba. Kasi pag may piyesta dyan, yun ang talaga yung mga Hudyo na faithful. Pupunta sila kahit malayo yun, balik na naman sila kung saan sila nanggaling. Parang ang panahon ni na Old Testament. For they also went on the feast. Yun lang. Ngayon, so, ito na tayo mag-focus. May kwento lang dito na hindi po ito binanggit sa ibang gospel books. Okay, dito lang sa John. Hindi ibig sabihin dito totoo. Pero dito lang nabanggit eh. Meron naman talagang gano'n. Yung ibang writer, iba yung focus nila. Yung iba, hindi nakita yun. Hindi nila na-witness. Hindi nila nasusulat. Pero ito, ang bida dito yung tinatawag na nobleman. At yung kanyang anak ay may sakit. So marami na siyang pinagaling na ganyan. Yung servant, di ba, naalala niyo yun? Centurion. And then yung kay Jairus. And then, ito ganun din. Medyo may pagkakahawig kay sa servant. Centurion ba yun? O basta ano siya, basta mataas yung niya. Yung hindi niya na pinuntahan ni Jesus yung Sabi lang niya, actually siya na pala nagsabi, no? Huwag ka nang pumunta. Sabihin mo lang, no? Only say thy word and my servant shall be healed. Dito naman, ganun din. As a nobleman whose son was sick in Capernaum. So malapit-lapit lang yan sa Galilee. Actually, part yan ng Galilee as a whole. Ngayon, when he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him. So, kilala siya. At naka-record dito sa John, ito lang yung pangalawa dito pangalawang miracle dito sa area. Okay? Alala nyo last time sa Cana? Ito rin yung Cana. Yung water into wine. Ito naman, ito nga yung papagalingin niya. Ngayon, sabi dito, itong nobleman, pinuntahan si Jesus and besought him that he would come down. So, pagalingin mo yung aking anak, mga makaawa po to, no?
and heal his son, for he was at the point of death. Mamatay na. So, alam niyo yung feeling, di ba? Kasi tayo, may mga pinag-pray tayong ganyan. Do alam natin, ang Diyos pa rin masusunod. Pero syempre, kung may magagawa ka, si David nga mismo, yung kanyang anak, di ba? Nagkasakit, pinag-pray niya, binuhay ba ng Diyos? Hindi. So, pero naniniwala siya, maganda naman dito, tama yung nilapitan niya. So, spiritually, gusto niya talagang pagpalain ng Diyos talaga, matuto, tama rin dapat lalapitan niya. Ginawa ko lang yung prinsipyo na yun. Anyway, tama yung kanyang nilapitan. Pero ito yung kamanga-manga dito, no? Kaya ito yung topic natin eh. Sabi ni Jesus, then said Jesus unto him, except you see signs and wonders, ye will not believe. So out of nowhere, parang songit ni Jesus, no? Songit ba siya? Parang eh. Pero pag gano'n, obviously, pag alam mo yung character ni Jesus, huwag ka mag-assume. Sa panahon nga natin, baliktad eh. No, ina-assume na hindi siya sumisigaw eh. Karamihan ng kasi nga, hindi naman nagbabasa ng Bible itong mga to. Pero dito, aralin natin to. Bakit niya sinabi to? Walang pretext na itong nobleman na to ay kailangan ng sign. Wala. Yung ibang Hudyo, ganun. Diba? Sabi niya, ng iba, nag-require pa eh. Master, parang sabi niya, require, we would see a sign from you. Ayan, sabi sa kanya, di ba? So, pakita nga, sign ka nga dyan, maniwala ka. Ito wala. Si Jesus nagsabi niyan eh. Kaya tagalogin ko lang, except you see signs and wonders, he will not believe. Para sinasabihan niya si nobleman, tsaka yung kasama niya siguro, in general, kayo hindi kayo maniniwala kung wala kayong makitang sign eh. So, obviously, negative. Nakakuha nyo. So, negative yun. No? Maganda, at alam nyo naman yung kwento kay Thomas. Diba? Nasabi doon? Blessed are they that see not but believe. Kasi si Thomas, nakita mo nga sa akin yung nakita niya. Nung una, wala si Thomas, di ba? So, nakita nung, alam ba yun, 10. At yung ibang pa, nakita si Jesus. Kinuwento kay Thomas. Talaga nagpakita sa inyo diyan, di ako maniniwala. Alam niyo ang kwento na very familiar. Sabi ni Thomas, di ko pa nakita, di ako maniniwala. Kaya nung bandang uli, nagpakita rin sa kanya, naniwala siya. At sabi ng Panginoon, yun nga, you see now, kaya naniwala kasi nakita mo ako. Kaya sabi niya doon, blessed are they which see not but believe. So, ganun din dito, no? So, gusto pala ng Diyos, kaya ulitin yung title natin, ha? Inaano ko yung grammar ng title, pero acceptable naman to. Wala akong makitang Kaya sinabi kong qualified, okay na, acceptable. Subtitle is qualified but inferior basis of belief. So, tama lang din. Ito, doktor ka ba talaga? O magaling ka ba talaga? Pakita mo sa akin yung, yan. Hindi naman masama yun eh. Diba? Gusto mong masigurado. Parang ganun din dito. Sige Lord, naniniwala ako sa'yo, magpakita ka ng ganyan. Hindi natin pwede sabihin mali yun. Kasi una, ginawa ni Jesus yun. At maraming points sa Bible, sa Gospel, na nakita nila at naniwala sila. Kahit kay Elijah. Anong ginawa ni Elijah? Nagpababa ng apoy. Diba? Naniwala. Sabi doon, maraming naniwala. So, hindi masama. Pero, ano yung mas maganda? Kahit hindi mo nakita, maniwala, kaya paano nga ako maniniwala? Yan, balik tayo sa kanina sa doktor. Diba? So, yung doktor, hindi mo nakita, doktor ba talaga to? Pwede mo bang tingnan sa mukha lang? Dapat may diploma, tingnan mo. Pero iba, nilalagay, di ba? Nilalagay. Yan, okay. Ikasandaling doktor rin nun sa recto. Okay? Sumikat yung recto. So, yun. And even bigyan ko pa yun ng mas malalim. Kahit mga doktor, validated, graduate, kapasa, kung anong makapasa, tanong, lahat ba ng doktor paniniwalaan nyo?
So siguro naman, alam niyo na yung kwento kay Fauci ngayon. Kilala mo na si Fauci? Hindi pa rin. Hindi ka nagbabasa ng aking. So pinapahiya na, again salamat kasi nung mga 2021, wala naniniwala sa atin eh. Diba? So parang ano din to. So ngayon, yes, wala pa siya sa kulungan, pero at least, di nila pwede sabihin ngayon na tayo, fringe belief. Ibig sabihin, itong mga tanga doon, naniniwala sa expert. Hindi pwede sabihin gano'n kasi mga totoong tao na yung kaya nga siya na ihabla eh. Kaya siya napatawag. May base yan. Amen? So, hindi nyo pakilala yung type nyo. Anthony Fauci. Ano ba siya? Ano yung mga sinabi niya? Yung nakakatawa doon. Talagang literal, sinabi niya, I am the science. Kala ko, nagbibiro lang itong mga to. Yung yabang nun. Kasi sinatanong, in-interview siya. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayo maniwala sa mga anti-vax na yan. Ito yung science eh. Actually, ako yung science, sabi. Okay, so yung iba natakot, yung iba naniwala. Hindi tayo sa topic ng paniniwala eh. Ba't ka maniniwala? Ang taas ng nun. Maraming credential yun. Ang taas nun, mas mataas pa yung kay Trump pagdating sa medical. Kasi siya talaga yung expert eh. Siya yung andun, director eh. Yung pala kumikita na siya doon. Talagang in-establish niya yung sarili niya. At ang naka-attach sa pangalan niya yung gamot sa AIDS. May gamot na ba AIDS? Iba wala pa. Pero may mga... punta tayo kayo na yun. Yun. Kaya nga gusto ko sabihin ulitin ko ito yung mababaw. Ito, kunwari, quack doctor talaga. Hindi tayo maniniwala kasi wala naniniwala sa kanya. Huwag tayo maniniwala doon. Ito, mga magka-college. Maraming dyan. Nung dati ako sa Cubao, nagdadaan ako doon. Daing tao doon, Murang-mura po, ginto. Ito, binabad, Totoo yan, sir, Magkano lang yan? Ang dami sa Cubao dati yan, eh. Ano din ako noon, Sir, mayroon kaming ngayon, Kahit bata ka, pwede ka. Napakalaki kitain mo. Squalin yun. Sikat na sikat dati yun, eh. So, paano nga tayo maniniwala? Okay, dito yung quack doctor, ito yung legal na doctor, ito yung expert na doctor, pero ibig sabihin maniniwala tayo agad-agad din. Makita niyo yun? Kahit legal ka, sino ba nagbigay sa'yo ng validation? Institution, tao pa rin yan. Again, di ko sinabing baka may maganda dito, flat earth eh. Magtatanong ka pa rin. Ganon sinasabi natin dito. Kaya, nalima natin to, So, hindi masamang maghanap ng sign, pero pag nakita mo na yung sign, yung iba pa rin, ayaw pa rin maniwala, eh. At may mga detalye din, katulad niya sa medical, pag-usapan na din natin. Minsan magtanong ka rin, kasi, Dok, alala ko tuloy yung pastor, eh, So, ang ko lang na advice ko, so, ilan ba yung percent na nagsasucess yan? Kasi nga, utak yan eh. Anyway, tapos na yon. So, ganun din tayo. Kaya ultimately, tiwala sa Diyos sa pinag-usapan natin, ganun lang talaga eh. Amen. Ako minsan, hindi na ako bata. Siyempre, ang dami mga ideas dyan. Ito yung pwede mong gawin, kahit matanda ka na, mag-change ka ng career, ganun ang gawin mo. Iba, business naman, iba naman, scam. Ang dami information, ang dami nagsasabi sa atin, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. So, araw-araw nagde-decide tayo dapat ng tama. So, sinoblang ko lang yun. Anyway, ano nangyari dito? Bilis natin. The nobleman said unto him, Sir, come down ere my child die. So, paulit-ulit, kanina point of death. Pag sinabing ere my child die, bago mamatay ang aking anak. Anong inaano niya, naniniwala siya kay Jesus, kaso, parang gusto niya pa pumunta doon. So again, di masama, di ba? Paano mo pagagaling? Marami siyang pinagaling. Hinawakan niya, at iba nga, may dura pa, gano'n. Hinawakan, pinag-pray. Sinabihan, at least yung isa, boses. Tumayo ka! Ito wala, layo eh. So kaya hindi mo masisisi nobleman na gusto niyang papuntahin si Jesus doon mismo sa anak niya.
andun yung trust, kaso kung ano man ang dahilan ni Jesus, siguro na-sense niya to. Oo, kasi taga-Galilee to. Siguro familiar siya, nakikinig na to kay Jesus. At pansinin niyo, alam naman ng Panginoon, sakit natin. Alam niya lahat yan eh. Pag binigyan ka ng sakit, alam niya yun. Either palo, or pagsubok, or pareho. Kahirapan, mahirap kami. Alam ko yan ng Diyos to. Sino nagsabi sa, ba't ako dito pinanganak? Alam ba ng Diyos yun? Hindi. Yung talino nyo, ba't hindi yung talino ko ganyan? Ibang bagay pa sa buhay natin. Iba, ito yung kahinaan natin. Alam ng lahat ng Diyos yan eh. Kaya ibili parang dun yun, na-sense niya, di mag-pray ka. Diba? Mag-pray ka. Hindi ka ba naniniwala ang pagagaling ka ng Diyos o yung anak mo kung gusto ng Diyos? Diba? Parang gano'n nakikita ko dito. Anyway, ito na. So, kaya maganda pa rin yung mag-pray. Lagi natin sinasabi yan, ang Diyos, di tayo tinuruan mag-pray, mag-ask na mag-pray kung alam niya naman ang mangyayari at wala nang diferensya pag nag-pray at hindi. Okay, kunin niyo rin yung yung distinction nun. Ba't ba ako mag-pray? Alam ko pala ng Diyos, pag binigyan ako sakit, wag na ako mag-pray. Kung gusto niyang pagalingin, di ba galing ako? Kung ayaw, yung iba naman, gano'n naman ang reasoning. Hindi rin. Gusto ng Diyos, manalangin tayo. Lagi sinasabi sa mga bata, gusto ko, of course, mga anak ko ay, syempre, gumano, hindi nga mano, kiss. Guys sila ng pero kahit anong mangyayari, papakainin mo yan eh. Anak mo yan eh. Diba? Kaya gusto ko pa rin minsan humingi. May kailangan sa school. Hindi naman tama yung, parang may pinatago. Alam niyo yung pinatago. May project kami may kami, lalo na yung mga extra na lang na, may kami. Meron kami, field trip sa Hong Kong po. Di ba? Hindi rin pwede, di ba? Ikaw yung magsabi. Baka meron tayo dyan. Kung papayagan mo ako, ganun tayo sa Diyos. Hindi tayo yung parang may pinatago at automatic na manghihingi pa rin tayo. Amen? Lalo yung protection, daming bagay yan eh. So yun, so tama naman yung ginawa ng nobleman. Kaya mapapansin natin, katapusan nito, pinagaling niya pa rin. So ano yung mga point dito, no? Kanina, medyo negative yung kanyang pinopoint dito kasi kayo naman eh. Kailangan nyo pa ng signs and wonders para lang kayo maniwala eh. Ginamot niya rin. Nakita niyo yan? Isabihin, andun pa rin yung awa ng Diyos. Naintindihan niya yung mga taong ganun. Pero enough na yan para maintindihan natin the fact na sinabi niya yan, except he sees signs and wonders, we will not believe. Maintindihan dapat natin ngayon na mas maganda kahit hindi mo makita lalo na ng mo. Kasi ganun yung tiwala namin dapat sa Diyos. Kasi kung hanggang ganun ka na ito, katulad na lang kunwari, kayo, pinagpapala kayo ngayon. Pag kung sakaling dumating, wag naman sabay-sabay, may sakit si ganyan, tapos ganyan. Wag naman, yung mga matitinding Hindi ko nang banggitin, pero banggitin natin, kunwari lang, pamilya nyo, dati well-off kayo, nalugi, tapos naghiwalay, tapos nagkasakit, may namatay, may na-rape pa. Parang, anong gagawin mo doon? Parang ang job nun. Kasi sinasabi sa atin ng Panginoon, nakabatay ba? Nakahang ba? Nakahinge ba yung pananampalataya sa mga nangyayari sa'yo? O sa karakter ng Diyos? Dapat tapos na yun eh. Alam mong Diyos ay mabuti, makapangyarihan, just, hindi ka ubayaan sa mga anak niya. Kilala kang butihing ama't ina. Yung kayo kilalang ganon? Wala. Kahit yung sa unbeliever, alam nila yan eh. Nakakita ka ng magulang na kakainin na lang niya, bibigay pa sa anak. Yung anak niya, bago yung sapatos siya, wala. So, napakabuting magulang nun. Ang Diyos pa kaya? Yun ang point natin. Kaya pwede tayo magtiwala sa Diyos at dapat tayong tiwala sa Diyos. Regardless kung ano yung sitwasyon mo. Anyway, ang mabuti sa Diyos, ganun. Kahit parang nag-aanap ng sign to, nagaling niya pa rin. So, again, di yung contradiction. Sabihin nyo,
ine-negative niya yung naghahanap ng sign, tapos gagawin niya rin. Parang sign din wonder din yun, di ba? Sinabi lang, later, pakita dito, sa ibang tagpo, ganitong ganito rin yun eh. Hindi siya pumunta, pwede mo sabihin na nagkataon lang. Di ba? Lord, hinto mo na yung ulan, huminto. Talaga namang hinto yan eh. Ganun ba tayo? Kung hindi, alam mo naman weather, kaya nga weather eh. Alam mo saan nanggagaling yung ulan na yan. We still pray, amen? Ito mga anak natin, Lord, protektahan mo yan. Sana naman, Lord. Stephen, ang dalas kaya kinakabahan din ako. Alala ko tuloy pag sumisingit yun, nakakaasar din yung mga tatapang eh. So, yun. Pero pag-pray mo pa rin. Safety, yan. Hindi mo mawala ng trabaho, hindi mo rin alam. Sa amin, may tinanggal eh. Last month lang eh. Yung iba doon, talagang kala nila, hindi sila matatanggal kasi magaling eh. Kaso hindi, lahat eh. Pati yung director. Pati yung site manager namin, tinanggal eh. So, wala na. So, ang tiwala lang sa Diyos talaga yung ang laking bagay. Amen? So, isa sa mga, kaya binibigyan ko ng time to, alam niyo bakit. Kasi, ang dami ko na rin po nakita ng mga Kristiyano. So, kasi sa church naman, hindi mo kilala lahat eh. Pero syempre, i-assume mo itong 10 years na to sa church eh. Diba, kwento din sina Pastor Anderson na ang tagal na, mabait naman. At so, kung anong dahilan, basta nagkalat eh. Wala pa sa din siguro, na-trigger, nagalit dito, dinama yung iba. Alam mong mali yun. Pero ano yung gagamitin ng demonyo sa'yo para gawin mo yun? At mag-quit ka, di ba? Soul winning. Yung soul winning ka na ng 3 taon, for example. Alam mo namang forever yan eh. For life. Di ba? Yun eh. Iba magkukwit. Nakaisip na para sayang ata yung oras kung ganyan eh. Ikaw na lang, pastor ka eh. Kahit hindi dapat. So, sabi ko, yan, so ito, yung pwede niya sabihin, nagkataon lang, gumaling din nga eh. Kaya sinabi dito, anong oras ba gumaling? Nung time na sinabi ni Jesus, yung mabubuhay naman yung anak mo. Okay? O huminto yung ulang, ano man yan? Papasa ka sa exam, nag-aaral ako, syempre papasa ako, hindi mo alam. Yung anak ko, hindi magugulpe. Yun ang prayer natin, pero hindi mo alam. Nakikiusa mga Pilipino eh. Sa US, ang daming barilan doon dito. Bombahan naman, no? Madali lang gumawa ng bomba. Maniwala kayo, ang tao, pag nagkaroon ng utak na ewan yan, internet di nang pwede ipulis yan eh. Di ba? Alam niyo kung paano gumagana yan? Walang pulis dyan. Kaya pag tayo ito, mag-iingat tayo sa kung anong pinapanood natin. Yan. Andyan na lahat. Sa Reddit, andyan na lahat eh. Alam mo, nabasa mo, ang galing magsalita, kala mo, yun na yun. Mga Calvinist, ang gagaling niya magsalita eh. Oh. So, saan ako? Yan, so, intindihin natin, hindi lahat ng, huwag nating take for granted. Okay? Nandito tayo, salamat, nandito tayo ngayon. Pero ako mismo, hindi ko, si Brother Jess, forever na yan dito, hindi mo alam. Pag nataniman yan, may nakita. Sa amin gano'n, may decision si pastor, may iba tama, iba mali, iba kalahating tama. Pero huwag mong isipin na, yung iba kasi gano'n, sabi nga ng isang pastor, parang naghihintay lang eh. Naghihintay ng dahilan. Pero matagal lang gusto umalis sa church, pero naghihintay ako. Ano kaya? Kasi pag umalis ako ng walang dahilan, pangit naman, o talaga naman. Kaya pag may nakitang isang bagay, ayun, yun ang sasabihin niya. Kaya ako umalis kasi hindi ako pinapansin. Toothbrush ka kasi. Anong pansin ba gusto mo? Kaya nanonood ka siguro ng ano eh. Nakikita ko sa mga ano. Subscribe and like, yan lang eh. Sa akin kaya tayo mag-subscribe and like. Hindi iba sa inyo eh. Salamat kay Johan, nag-comment. Amen. Ano? Iba sa atin, wala. Sana ako. Ngayon.
So, nakukuha niyo ba yung gusto, yung malalim na ano, yung paniniwala hindi yan basta-basta. Kahit anong talino mo. Ako, yun nga, yung interesado ako sa theology and everything. Sabi nga sa inyo, hanggat maaari, aralin ko. Yun ang nasa utak ko na nabanggit ko sa inyo, di ba? Siyempre, mahal ko yung mga magulang, gustong maligtas sila. Ano kaya yung aral? Gaano ba ako talino dapat na isang sabi ko, isang salita ko lang maliligtas na? Walang ganun. Kaya ngayon, wasol ka na. Ang dami mo na alam, di ba? Na maniniwala ba lahat? Huwag maniwala man. Magtyaga ba yun sa church? Magtatapat ba yun sa church? Hindi pa rin. Kaya ngayon, kaya maintindihan natin yung anatomy of belief. Pwedeng gawing ano yan eh. Paano naniniwala? Ano yung mas magandang paniniwala? Yung qualified pero inferior basis. Nakita ko kaya ako naniwala. Ang tagal ko nang wala nakikitang ano. Ngayon, kung wala naliligtas sa church, yun ang malala. Di ba? Hindi tayo pinagpapala. Hindi tayo lumalaki. Hindi tayo... naghihintay naman ng himala or something. So, yung gusto ko sabihin dito, okay, medyo hinalo yung kaligtasan. Pero hindi, yung kaligtasan huwag yung ihalo. Basic yun eh. Pero may pareho din kasi belief, trust, and faith eh. So, sana hindi kayo nahilito. Medyo inano ko kasi alam ko na yung basics, alam nyo na eh. Okay, so tapusin ko na. Hindi, tapos na tayo. Yun na yung kwento eh, no? So, hindi niya nakita, pinagaling yung anak niya, pinuntahan niya si Jesus, hindi niya kasama yung anak niya. Gusto niya papuntahin ni Jesus sa anak niya para gamutin. Sinabi lang niya, buhay ang anak mo, mabubuhay yan. Naniwala naman siya. So, another point, pag sinabi ng Bible, ang manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Totoo kaya yun? Magdi-decide ka ganun ng faith eh. Kaya parang, bibili ba ako o hindi? Sabi niya, uy, may discount na yan, bukas wala na yan. O, depende sa'yo. Kaya nga iniaral din natin yan, wala namang, sabi nga po yung China daw po, so, kaya ang mura na ng mga ano ngayon, sa lahat ng huwag kayong maniniwala yung ano, baka magutom ako, mamatay ako sa gutom. Walang ganun. Biyaya ng Panginoon, amen? Unless may gerang something talaga. Pero hindi na mangyayari yun. Though bilang tatay po minsan, ganun din naisip ko, paano na kaya pag gano'n, natanggal ako. Iwala lang, amen? Kaya ako nahahamon din ako sa mga pastor, minsan talagang walang ano eh. By faith lang talaga. Obviously, parang sobra naman sa akin yan. Pero may totoo din. Nakaka-bless din. Talagang buhay. Hindi lang buhay. Buhay na buhay. Ginagamit. Yun, so, pag sinabi ng Diyos, malinaw, paniwalaan mo, parang hindi yun nasabi ng Diyos eh. So, itong nobleman, naniwala siya, yun nga, nakita niya, oh, yun nga, no? 11th hour. Hindi nagkataon yun. Amen? Yan. Yesterday, at ang layo silang pinanggalingan ito, no? Nag-usap sila. Sa bagay, 7th hour, ano yun? Ha? Iba kasi yung dyan eh. Pero alas 5, hindi, mga alauna. Alas 2, 6, 7. Mga alauna nga. Hindi nagkakamali ha. Kasi medyo minsan iba yung dyan eh. Siguro yung pagpunta sa kanila doon, lakad lang. Ha? 7th hour, kung nagsimula sa 6 a.m., launa. Regardless doon, basta yun, yesterday pa, hindi rin naman ibig sabihin umuwi agad siya. Basta nung panahon na sinabi niya, ito nga yun. So the Father knew it was the same hour in which Jesus said to him, thy son liveth. And himself believed. So, yun sabi ko dito, no? Nung nakita niya, si Jesus pala, kahit pa, naririnig na siya yung Diyos, anak siya ng Diyos, nagpapagaling, tagapagligtas, at marami nang pinagaling doon. Nung nabuhay yung anak niya, doon siya naniwala. Parang ganun eh, no? So, okay na rin, at least naniwala.
At pati buong bahay niya. Another point, hindi madali po to, no? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dito pa yung mga to. Wala si Julia? Wala na naman? Ala na naman? Ha? Sinat nyo? Wala tuloy ako yan. Pag yung buong pamilya nyo andito, napakapalad nyo. Hindi ako na umiyak, pero hindi nyo alam yung feeling. Pero kailangan mong tanggapin nyo kung doon ka sa ganong sitwasyon. Amen? Ganun eh. So, biro yung naligtas siya, gumaling yung anak niya, pati buong bahay niya naniwala dahil pinagaling. So, again huwag yung hintayin na ganun. Kung yun ang ginamit sa inyo, okay na rin. Pero darating at darating sa punto na kaya iba hindi lumalago, ganito yan. May program ang Diyos, lalago ka, hindi madali. Kung saan, ano pong magandang example? Pareho lang ba yung pananampalataya kunwari ng isang member sa pastor kunwari? Pareho lang yun, pero hindi pa rin eh. Kasi ibang level yung pinasok niya. Nakita niyo ba yun? Iba yun eh. Pero yun nga, ano ba yung nadagdag sa kanya para umabot siya sa ganong level? Diba? Yung iba, isang ministry, okay na. Yung iba, hanggang kamatayan. Lalo sa giving, kunwari, sa giving nga, tithes nga lang, yun na lang eh. Eh pag hinamon pa kayo, sa hindi pa ako napag-decide sa Ron Robin, pero kung sumamat, hinamon ko kayo doon. Missions, at kung ibang anong bagay pa. So yung iba, hindi na, umihinto na. Kahit kaya pa. Soul winning, okay na ako, pastor, once a month. Salamat, okay na rin sa akin yun. Kaysa wala. Amen? Pero yung twice a month, di kaya. Umuulan, pastor. So may mga pagkakataon na susubukin talaga yung pananampalataya mo. Kasi pag talagang kayang-kaya mo na Sunday, iba sa atin, sinong nahirapan dito na Sunday? Ito, tuloy-tuloy ka kahit paano, pero nausubok din eh. Di ba? Si Jackie, nasubok din. Si Brain, di ba? Dati. Pero pag kaya mo na yung Sunday, susubok. Hahamunin ka na naman. Para mas greater yung magawa mo at ang tiwala mo sa Diyos, siguro hindi naman ako gugutumin ng Diyos. Hindi naman ako magkakasakit siguro pag naglingkod ako sa Diyos. Hindi na. Sobra-sobra ba dito? Hindi nga eh. Hindi naman ako mababaliw pag nagbasa ako ng memorize. Hindi naman eh, di ba? Sobra naman yan. Bible quiz. Tapos dito, puro Bible tayo. Tapos may memorize mo pa. Ay, kamatay ko na yan. Kaya iba, huwag na ako dyan. Okay na ako dito. Hindi, ganun talaga yun. Para mag-level up tayo, diba, iba rin ang gagawin mo para qualify ka doon at lumago sa ganung level. Sana nakakuha niyo yun. So, kaya dito, tapos na tayo eh. Hinabi lang yun ng miracle. So, point na lang dito, miracle po yun. Yung bakit may first, second, third. Kasi nga, miracle po, hindi yan araw-araw, hindi yan lagi-lagi. Amen? Dahil nyo yun kaya nga miracle eh. Otherwise, hindi na kabangha-mangha yun. Kasi, yan. So, miracle is miracle. So, the fact na sinabing miracle dito, bago kong malimutan, miracle, maniniwala ka ba sa miracle? Alam mo yung mga point itong mga gusto tayong ilayo sa Diyos? Titirahin ka agad doon sa pinaka, alam mo na, medyo vulnerable na yung mga bago. Naniniwala ka talaga yung virgin ng anak. Sabi ng pastor? Naniniwala ka si Jonah, niluno ng pating. Magaling yung pastor. Pag sinabi ng Bible, kahit si Jonah lumulun sa pating, maniniwala ako. Pating tuloy, balyena. Rhetoric lang yun Pero iba ganun eh. Iba naman, na-OA naman, sabi,
Iniwala ko sa pastor ko, pakisabi ng pastor ko na tumalon ako. Hindi ako sabihin ko lang gaano kataas. Ganun ano eh. Agoy ba yung bad? OA naman ha, iba yung OA ha, iba yung... So, pero, nakakatawa rin eh. Rhetoric, okay yun. Ayan, alam niyo rhetoric, parang may pinaparating ka lang. Iniwala ka, nilumon si ng balyena. Maliit naman yung tao sa balyena. Siguro. Literal na may nangyari yun, kaso namatay syempre. Kasi may acid yan eh. Niluwa, o di siguro, tapyas yung ano niya. Hindi pa rin imposible. Nahati yung dagat, imposible yun. Kaya nga miracle eh. Ano pa, yung matitindi, ano ba? Pinadami yung tinapay. Hatiin mo lang yun eh. Naging dilis pala yung ano eh. Obviously hindi gano'n, nabusog yun. So, yung iba kasi in-explain away. Maniwala ka, pati yung Red Sea, kahit yung mapa daw ng Bible nyo, pag tinignan mo yan, tingnan ko nga to. Ayan, no? Yung dinaanan nung Israelite, hindi raw Red Sea yun, Red Sea lang. Sea of Reeds. Ibig sabihin, mababaw lang. Paano mababaw? Paano malulunod yung mga ano doon? So, problema ba yung manampalataya? Mahirap ba? Madali? Mga anak ko, syempre, may mga pangaral ako dyan. Hindi ako magugulat kasi nakita ko nga yung anak nila pasan, talagang loko-loko na eh. Hindi na makabalik kasi talagang naglaban eh. Nakakalungkot, pero ang kakaroon tayo ng preaching na gano'n, anatomy of belief. So, parang meron tayong, parang gano'n eh, the power of belief. So, maniniwala ba ako? Hindi. Malaya kang magpasya ng sarili mo. Pero again, maniniwala ka ba sa kasinungalingan? Sana hindi. Maniniwala ka ba sa hindi ka panipaniwala? Ay, depende din kung gaano ka hindi ka panipaniwala. Bakit hindi? Linaliman ko na para alam nyo na yung basic eh. So, ano yung title natin? Subtitle natin, except you see signs and wonders, you will not believe. Qualified but inferior basis of belief. Sinasabi sa atin, hindi masamang maniwala dahil nakita kang miracle. Ginawa nga ni Jesus yung miracle. At yung iba naman yung prophecy, di ba? Sabi doon, I say these things unto you that when pag nangyari yan, came to pass, maniniwala kayo kasi sinabi ko yan, walang makakapag-predict niyan. Kung sinabi ko siya, nangyari nga, hindi yun aksidente. Talagang alam ko yun, kaya ako sinabi. So, saka sila naniwala. Yun, so, okay yun. Pero kaya mo bang maniwala na kahit hindi obvious? O mga ganun? Pwede akong magpalain ng Diyos. Yung iba, ito nyo, kaya iba tatamad-tamad sa, ano, wala sa kanila, wala sa ano nila. Nakakita naman yung taong gano'n, walang pag-asa, ayaw nang tumayo, ayaw magtrabaho, ayaw magtiwala, ayaw na, wala nang pakialam sa atin ito, hindi ako mga pasweldo ito pa. Wala rin mangyayari sa China daw, gano'n eh. Mga bata pa to ha. Nabalitaan nyo ba yun? Yung, ang rally nila, parang binoboycott na nila yung bansa nila. Ang ginagawa nila, di siya nag-aaral. Binabayaan nila kasi ang isip nila, wala na mangyayari dito eh. Na ano nila yun, na figure out nila. Kasi una, wala naman Diyos yung mga yun eh. Anong dahilan, bakit tayo, anong moral, basically, anong dahilan, magiging, tayo ngang may Diyos ang bansa natin, hindi pa rin tayo naniniwala eh, di ba? At least allowed dito, pero personal kasi yan eh. So, yun, so kaya nag-aano sila, lying flat, parang ganun yung ano nila. Ayaw na nilang magtrabaho, wala silang pakialam. So, sana hindi nangyari sa atin yun. Or, wag naman dumating sa atin, sa point natin ng buhay Kristiyano natin na hindi ka naman nakaganon, pero parang ganun ka rin, ayaw mo mag-solve, imposible yan. Hindi ko kaya yan, yung solving.
Huwag naman sana tayo mag-plateau. Hindi na naniniwala. Walang miracle at kailangan makita ko muna. Sana nakuha ko yung kailangan natin. Amen? Nakuha mo ba? So, hindi ko kayo pwedeng pilitin na, panoorin mo yun sa YouTube. Hindi mo naintindihan ngayon, ulit-ulitin mo. Actually, sapat naman na yan pag ika nakikinig ka dito. Sapat na dapat yan. Hindi ba natin minamadaling ewan na napakiramdam ko yung nasaan kayo Pero kung gusto nyo talaga, yun. Medyo duda kayo, nagsalita lang ako, parang parot lang ako dito. So, yun. Kaya, ulitin ko ulit title natin. Qualified but inferior basis of belief. So, we can infer na mayroong basis ng belief na mas maganda. Ano yun? Mas superior. Ano yung superior basis ng belief? Character lang ng Diyos. Kaya lagi sabi sa inyo, yung theology, hindi yan something na nagpapa-impress lang. Kaya hindi ka pwede sumablay dyan. Okay? Pag mali yung paniniwala mo, kaya kinakawa, hindi natin inatulig sa yung mga false teacher dahil lang gusto natin magmukhang magaling. Hindi. Kaya natin tinutulig sayo para hindi maniwala, para tumigil na. Kung titigil. Okay? Iba naman siguro titigil naman yan. Merong mga ganun Si Mark Discre, pero sumisikat na naman yan. So, ganun po yung para sa ibang tao na hindi na maloko. So, yun yun. So, ano na yung sagot dito? Yung mas maganda, superior basis of belief. Di ko na sinulat pero yun na yun. Character ng Diyos. Kung niligtas ka niya, kung medyo nagdududa ka, nangihina ka, tinatamad ka, niligtas ba talaga ako? Balikan mo lang yun. Bandang uli, ikaw pa rin yung magdi-decide. Sa lahat ng ayaw kong gawin sa buhay ko, yung pipilitin yung ibang tao. Paano alam ng mga anak ko yan, minsan pag pinapabayaan ko rin sila, gagabayan ko sa anak ko yan. Yung may mga bagay na talagang ayaw mo, di wag na. Ayun yung iba, hindi natin pinalo up. Kahit ayaw na, nakita mo sinaraduhan ka na Boom. Okay, naligtas na ako basta, tumanggap na ako, ligtas na ako, okay. Hindi ko na kailangan mag-church. Hindi na sinabi ko. Kailangan mo pa rin yan para lumago sana. Kasi may salita So, kailangan mag-church para lumago. Okay, hindi pa tapos yung kaligtasan, tapos na yan. Pero, malaki ka pang dapat gawin according sa salita ng Diyos. Hindi niya sinabi yun, hindi niya challenge pag gawin ito kung wala naman. Amen? So, mag-anniversary tayo. Sana, naniniwala naman ako sa nakikita ko naman sa inyo. Pero, iba, bilis-bilisan natin. At kung talagang dumarating din tayo doon sa kapaguran, gano'n na naman, tiwala sa Diyos. Sinabi naman niya. Your labor is not in vain. Lalo, pag nakikita natin yung mga kulto, dapat lalo tayong papayag doon. Sila nga, kunwari lang. Kawawa naman. May lalong ang daming trabaho natin. Amen? Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. I pray na kita namin very simple another account ng miracle ginawa ng Panginoon. Alam namin iba dyan, but hindi namin i-take for granted. Kaya inaaral namin to, nakasulat yan sa inyong salita. Hindi na kayo lagi sinasabi sa amin, pinapabatid at pinapaunawa, Panginoon. I pray na di kami manatiling inferior, Panginoon. Ganoon din naman yung aming nililid ng mga taong iba. Alam namin, yes, gusto nila, minsan may nakikita, naririnig mo naman yung signs and wonders. Sa panahon namin, prosperity, kung naman yan, pinipeke, Panginoon, iba para palakihan, paramihan, para palakasan, even sa politika. Panginoon, I pray na ang basis ng aming pananampalataya, Panginoon, ay kayo, yung katotohanan, especially. Yung na rin yun, hindi ko nasabi kanina, but katotohanan, Panginoon, the more
malapit, Panginoon, kami sa inyong katotohanan, sa inyong salita. Pwede namin kumpara naman yun. Kung meron mga nag-promote ng ibang teaching, malayo sa inyong sinasabi sa inyong salita, Panginoon, alam namin na hindi dapat paliwalaan yun. Pabaliktad naman, kahit parang imposible, bihira lang naniniwala, pero yun ang sinabi niyo sa salita, doon kami maniwala. I pray yung mga iba naman na iba-iba kami ng pinapagdaanan. Yung iba medyo nahuhuli. I pray na tulungan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, ganoon din po kami. Naalala ko po personally mga bagay na hindi madali intindihin sa mga baguhan ay naunawaan pa rin. Minsan time lang. At pag-isipag din, Panginoon, panalangin. Bigay niyo po, i-reveal niyo lang dapat ang maintindihan. At ilalago, Panginoon, at ultimately, yung mga, of course, like soul winning, Panginoon, yung iba natatakot pa dyan ba? Pray na kapatid niyo sa amin yung katotohanan na ito hindi posible. Nakita nga namin yan in action, Panginoon. I pray na tulungan niyo bawat sa Panginoon. Tiwala kami sa inyo. At ultimately, Panginoon, yung pinapangako niyong ultimate na prize or promise, Panginoon, kaligtasan, panghawakan namin yan. Kung may pagdududa, Panginoon, tulungan niyo bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Makita namin sa inyong salita, Panginoon, at even sa environment namin, kung ano yung dapat namin paniwalaan at to what intensity, Panginoon. Now po, Lord, yung pagpala muli, another week, Panginoon, kayo natin. In Jesus' name we pray. Amen.